Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong isang video ni Harry Talakitok Roque. Kasi meron po siyang video dyan sa kanyang Facebook page na actually sa YouTube din, no, yung kanyang titulo ay ano daw ang alam niya, no? Kilalanin daw si Apollo Quiboloy. Ano yung pagkakaalam niya o pagkakilala niya kay Apollo Quiboloy. So, ito yun eh. Pero mga kababayan, hindi na natin isasama dito yung video. Mamaya, i-copyright pa tayo ng Takalakaitok. Mahirap na. Ito po ang sabi niya, oh, yung kanyang episode 240, no? Ano ang alam natin kay Pacquiao? Alamin. O ayan, kayo na po ang bahalang manood diyan. Almost 29 minutes and 30 seconds, no? Pero hindi na natin isasama. Yun lang pong pagkakaintindi ko as much possible diyan sa mga sinasabi niya about kay Quiboloy at about sa United States at about sa ating Pangulong BBM. Kasi sa bandang huli po, bago po yung mga katanungang basahin niya, binanatan niya po si PBBM. Okay, pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like and nagsishare ng ating mga videos, ganun din po sa nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din sa tumatangkilik sa ating merks, at nagpapasalamat rin tayo sa mga tumutulong sa atin sa chat section o sa chat box ng ating mga video premiere. So eto na nga po, no, tayo'y magbibigay lang ng ating komento at reaction dyan po sa video ni Attorney Harry Talakitok Roque. No, hindi ko alam bakit hindi ito masensor ng Supreme Court. Kasi sa akin pong opinion, meron po siyang nileft out doon sa kanyang video. May mga nileft out siyang information. Ang gusto niya lang is ipaalam sa kanilang mga followers na mga Duterte demonyo supporters o mga Duterte Baal supporters yung gusto nilang makuha. Pero kulang po eh. Akala siguro ni Roque hindi natin mariresearch yan. Akala siguro ni Roque yung makukuha nating mga information dito sa mga internet ay pawang mga kasinungalingan. So sa atin naman, no, ididebunk lang natin ng konti yung mga pinagsasabi niya. Sa akin pong pagkakaintindi, doon sa kanyang 6 minutes and 20 seconds, doon ako medyo napaganon yung aking reaction. Kasi doon lumabas yung salitang inggit. Oh. Kasi daw po, marami po ang naiinggit kay Pacquiao kasi talaga namang mayaman si Pacquiao. 'Di ba? Pag sinearch nyo daw sa Google, isa si Pacquiao na mayamang evangelist. 'Di po ba? At kinaiinggitan yan, lalong-lalo na ng Amerika. Maybe, no? Dahil sa sobrang yaman ni Pacquiao, sobra siyang sikat na pag ginugol mo, nasa top 5 siya ng mga bilyonaryong tele-evangelist or evangelist. Really? Napaganon nga ako mga kababayan sa reaction ko. Really? Ibig sabihin, naiinggit ang Amerika sa'yo. Ano naman pakialam ng Amerika sa'yo? Who are you? Di po ba? Bakit naman idinawit nyo pa sa pagkainggit ang Amerika? Hindi porket dito may kaso si Quiboloy, isasabit nyo, sisiraan nyo ang Amerika? O di kaya sinasabi nyo may mga tele-evangelist na Amerikano na naiinggit kay Quiboloy at sinasabihan ng
US government go after Pacquiao? Really? Mga kababayan, maniniwala ba kayo na maiinggit ang Amerika kay Quiboloy dahil sa yaman niya? Sino siya? Di po ba? Tapos, nung pinakikinggan ko along the way, sinasabi niya, isa pa daw sa mga reason kasi kaibigan ni Pacquiao si Prime Minister ni Baal, si Duterte. Si Duterte, kaaway ng mga Amerikano. Really? Nasaan ang ebidensya? Ha? Di ba? Ito ang mahirap sa atin eh. Para lang ma-diminish mo, no, masira mo, manalify mo yung mga kaso na nandito sa Amerika na i-file sa kanya ng mga former member ng kanilang kingdom, sisiraan at sisiraan. Ikakabit at ikakabit. Kasi ganito siya eh. Close friend siya ni Prime Minister ni Baal, ni Duterte. Kaya ganyan mga kababayan. Hindi. Ang Amerika talaga, intremedida yan. Ang Amerika talaga, ang silang sumisira, no, sa kapayapaan ng bansa. Lagi silang nandyan. Ano namang kinalaman dyan ng Amerika? Sino bang humiwalay sa relasyong Pilipinas at Amerika? Di ba? Siguro nung simula nung mga termo ni Digong, siyempre matikas ang kanyang pananalita. Pero on the latter part of his presidency, di ba? Nakikiano na rin siya sa mga Amerikano. Pinirma niya pa nga yung EDCA eh. Di ba? Wag naman kayong gago, Roque. Ikaw naman, Roque, yung naratiba mo para lang ma-please mo. Sa bagay, gusto niyang maibigay yung gustong mapakinggan o mapanood ng kanilang mga burak supporter, ibibigay niya. Yun daw po, punta tayo dun sa mga kaso ni Quiboloy sa Hawaii. Actually po, walang kaso yata si Quiboloy sa Hawaii. Ni-research ko. Ang kinasuhan doon ay yung babaeng nagdala ng pira doon sa jet niya. Ito po, kasi sa pagkakaintindi ko dito, sa balitang ito, kaya ako nasabing wala namang kaso si Quiboloy sa Hawaii. Kundi ang kinasuhan ay yung miyembro niya doon sa Hawaii na may Kingdom of Jesus Christ. Ay sa Philstar Global, October 21, 2020. Sige nga, tingnan natin dito kung may ikinaso nga sa kanya. Sinabing na-dismiss na daw. O nasaan, Roque? Nasaan yung balita? Ba't hindi nyo ipakita? Bakit wala kang pinapakitang pruweba na na-dismiss yung kaso ni Quiboloy at the first place? Kinasuhan ba? Alamin natin dito sa balita ng Philstar Global. Eto, mga kababayan. Quiboloy's Hawaii Church Manager sentenced for lying about cash-filled suitcase. Ito po yun eh. No? Nung 2018 ito, yung pumunta si Quiboloy sa Hawaii with his private jet, tapos pumunta doon yung babae, may daladalang kwarta, kaso nahuli sila dahil hindi niya dineclare ng tama. Biruin mo, church member ka, church manager ka, pero nagsinungaling ka? Di ba? Nakukuha niyo yung idea ko? Yung sabihing makadiyos ka, pero sinungaling ka? So tama si Christ. Your father is a liar from the beginning kasi liar ka. Mababasa natin dito. Tingnan nyo The manager of Apollo Quiboloy's Kingdom of Jesus Christ Waipahu location is now facing jail time and a fine after a Hawaii court found her guilty. Hindi na-dismiss ito. Found her guilty. Pero mamaya, ano yung sentensya sa kanya? About a suitcase that contained more than $300,000. Ganyan ka-rich si Quiboloy. Kasi siguro, tulad nung sinasabi ni Roque, na ang malaking magdonasyon sa santo doon sa Roma
ay ang mga Katoliko. So therefore, yung mga collection, siguro may porsyento ibibigay doon sa Roma. Ganyan din dito kay Pacquiao. Lahat ng KJOC nila, may porsyento siguro dadalhin kay Quiboloy kasi siya nga ang founder. Tira mo yan? Oh, Honolulu-based Hawaii News Now reported that Pelina Salinas will spend, ito hindi sinabi ni Roque, na yung babaeng nagdala ng kwarta kay Quiboloy doon sa Hawaii sa jet niya ay guilty. At siya ay mag-i-spend ng 30 days behind bars and would have to pay a 500 fine for the crime. Oh, di ba? Hindi sinabing dismiss yan. Doon yung manager niya. Salinas has attempted to board a private plane with Quiboloy in 2018 when she told federal agents that the suitcase was hers. Oh, inamin niya sa kanya. Tandaan nyo This will lead to Quiboloy. She declared that she was only carrying $40,000 and $1,000 when officers found out that the suitcase actually contained $335,000 and $9,000 in Australian dollars in sacks. Tignan nyo. Kumbaga mag-i-smuggling siya Di po ba? Nagsinungaling pa, smuggler pa ng kwarta, money laundering. Federal law dito requires anyone taking more than 10,000 of the country to declare it. Kung ang pira mo ay 9,999, okay lang yan. Pero pag 10,000 and above, you have to declare it. Kasi iisipin nila, you gonna be doing a money laundering, magla-launder ka ng pera sa ibang bansa. Ayan yan. Kaya kami, pag umuwi, inaalam ko lahat yan. Kasi by pamilya yan Ako iniisip ko, by pamilya, hindi by individual Tama nyo kung mali ako. Kaya ako, kwentahin ko lahat yan. Kanong dala mong pera dyan? Ikaw, magkadala mong pera? Para wala nang di ba, maging ka na. Yung paranoid. Mahirap nang ma-question. Di ba, abala pa yan. Salinas was initially charged with cash smuggling, which carries a penalty of up to 5 years in prison and forfeiture of cash and property, but this was reduced upon further investigation. Di ba? Gumagana ang kamay ng batas. Eto na mga kababayan, bakit ko nasasabing hindi naman siguro kinasuhan si Quiboloy doon? Kasi hindi sinabi dito, babasahin natin. Only Salinas was arrested and charged for the crime. But Quiboloy was detained, dinitain lang si Quiboloy, for a day and later left on a commercial flight for the Philippines. Yun na. Di ba? His lawyer insisted that the SEC leader did not commit any crime in the United States. Kasi nga, ang umamin na may dala ng pera ay si Salinas. So therefore, hindi naman inaresto siya. Dinitain lang siya for safekeeping. Para kung sakasakaling matay up siya doon, hindi na siya makalabas ng bansa. Upon further investigation, nalaman, hindi yata sabit si Quiboloy kasi wala siyang alam. Kasi hindi niya pa siguro hawak yung kwarta ikakaso mo kay Quiboloy? Pwede niya namang i-deny yan. Hindi ko po alam yan. Di ba? Kaya nakaalis siya ng Hawaii, nakabalik ng Pilipinas. Di po ba? Diyos mio naman. Ayan ang dapat mong sinasabi, Roque. Sa akin pong opinion, walang kaso kay Quiboloy. Kasi base dito sa report na to, hindi niya natanggap yung pera. Kasi nasabat ka agad ng ng TSA Di ba? Nalaman na kagad, ba niyo ganito. Hindi naman siguro umabot kay Quiboloy. Tama niyo ako kung mali ako, mga kababayan. Grabe kayo ikaw talaga naman, Roque, Antibay mo naman Di ba? Sabihin niyo yung totoo. Di ba? Hindi yung lang tayo. Grabe, now, pagdating po, mga kababayan, ng 2021, ito yung sinasabi ni Roque na
Ang tagal na ulit ng kaso na yan. Binuksan ulit. Ano ba yung kaso niya sa Hawaii? Wala nga eh. Hindi nga nasabi dito. Oh. Hindi nga nasabi. Wala nga po mga kababayan. Wala. Diba? Hindi nasabi doon na siya ay inaresto at kinasuhan. Ang sabi lang doon, he was detained upon investigation. Hindi naman siya sabit doon sa smuggling ng cash ni Salinas, kaya pinakawalan siya and later on nakauwi siya using a commercial flight. Kasi kung talagang ikaw ay sabit doon, hindi ka na pakakawalan ng US Customs and Border Protection at ng Department of Homeland Security back then. Di po ba? Wala eh. Ano nga yung pinagmamalaki nyo na na-drop? Wala nga. The first place, sa aking opinion, base sa pagkakabasa ko dun sa balita ng Philstar Global, dinitain lang siya. Just in case, mapatunayan na sabit ka, then you will be arrested. Kaso hindi. Tanging si Salinas lang ang umamin. Hindi nga yata umabot yung pera kay Quiboloy. Kaya walang pananagutan sa aking opinion si Quiboloy. Kaya nakauwi siya. However, diyan nakita ko, United States Attorney's Office, Central District of California, noong November 18, 2021. Ito yung sinasabi ni Roque na matagal ng kaso. Federal Grand Jury issues new indictment against leaders of Philippines-based church that allege sex trafficking naman na ito. Sex trafficking scheme. Ang sabi ni Roque, yun daw kaso na ito ni Quiboloy ay sealed. Hindi mo alam daw kung ano yung nilalaman nung sealed documents na yan, indictment, hanggat hindi nahaharap yung kinakasuhan sa korte. Hindi po totoo yun. Ito po ang sabi dito, a superseding indictment, ibig sabihin ito yung pumapalit dun sa mga lumang indictment kay Quiboloy and other members na kasama niya sa indictment. A superseding indictment, unsealed, in-unsealed ng korte. Mas ginawala siya sa presence nun. In-unsealed eh. So ibig sabihin, imposibleng hindi alam ito ni Quiboloy. Imposibleng hindi alam ng mga lawyers ni Quiboloy. Di ba? In-unsealed ng korte. Unsealed today, charges the founder of Philippine-based church and two top administrator of orchestrating a sex trafficking operation that coerced girls and young women to have sex with the church leader under threats of eternal damnation. Ayan po. Nandito po, basahin nyo to. Ang dami nito. The superseding indictment expands on allegations made early last year against three Los Angeles-based administrator of the church, which is known as the Kingdom of Jesus Christ. The name above every name. The 9 defendants named in the 42-count superseding indictment are charged with participating in a labor trafficking scheme that brought church members to the United States via fraudulent obtained visas and forced the members to solicit donations for a bogus charity. Yan, napanood nyo yung mga video dyan. The Glendale-based Children's Joy Foundation, donations that actually used to finance church operation and the lavish lifestyle of its leaders. Members who proved successful at soliciting for the KOJC o Kingdom of Jesus Christ allegedly were forced to enter into sham marriages or obtain fraudulent student visas to continue soliciting in the United States year-round. Ayan po, ang haba po nito, nandito po lahat. Mahaba, hindi ko nababasahin, nandito ang pangalan ni Quiboloy. Yung mga co-dependents niya pa, ang dami sila, siyam sila So yan, hindi po sealed, hindi alam yung sinasabi ni Roque na hindi alam ni Quiboloy kung ano laman ng indictment. Ayan, in-unsealed nga eh. Di ba sex trafficking scheme, sham marriages, fraudulent students visa, illegal, yung soliciting, ganyan. Kaya super naman ng kalokohan ng pinaggagawa mo, Roque. Ngayon, tinatanong niya pa, bakit daw hindi nagre-request ng extradition ang United States? Ang tagal-tagal na niyan.
Kaya naniniwala siya doon sa sinabi ni Quiboloy doon sa kanyang ranting. This is just a witch hunt. Witch hunt lang daw yan. At kino-compare niya pa yung isang tao na in-extradite daw kaagad ng US because of illegal financing the candidacy of one candidate. Depende po yan. Depende yan sa korte. Depende sa Department of Justice din dito. No, kasi yan, diplomatic ang magiging niyan, nilabasan niyan sa extradition eh. No? Actually, diyan po sa report ng Rappler, US has not yet requested to extradite Quiboloy. Yan yung last year, December 15, 2023 article nila. Rappler confirmed on Thursday, December 14 with sources privy to the information that the US has not made the request 2 years since a grand jury indictment in California. Under the US-Philippine Extradition Treaty, a request shall go through the diplomatic channel. No? Hindi na po sinabi dito kung bakit ayaw pa. Ang sinabi lang, no, it should go to a diplomatic channel. No, tinitignan pa yan kasi very complicated ito kasi yung gusto mong i-extradite sa aking opinion ay napakalakas ang puwersa. Kasi nga, appointed son of God. Antayin ninyo. Darating po tayo dyan kasi namayagpag siya ng 6 years eh. Pinortektahan siya ni Nino. Ni Digonggong. O antayin ninyo. Malamang sa akin pong opinion mga kababayan, bago mag-set ng trial ito sa November 5th of this year, baka mag-request ng Amerika ng extradition. Siguro naman, re-reviewin niya ng DFA, ng DOJ bago i-forward sa Pangulo kasi wanted nga siya dito. Kailangan niyang sagutin yan. Tulad din ng sinabi ng Pangulo, di ba? Yung mga subpoena, pinaa-attend siya sa hearing ng Senado at ng Kongreso. Sabi niya, umattend ka. O malay nyo, ito sa akin lang ulit, malay nyo, kung mag-request ang Department of Justice dito, ang State Department dito, na i-extradite si Quiboloy dito sa Amerika, sa palagay nyo, hindi aayon ng Pangulo? It is for the truth. Kung aayaw ang Pangulo dyan, ano na? Di ba? Iisipin natin, pinoprotektahan niya rin si Quiboloy. Mind nyo, may warrant of arrest. May kaso dito. Ano sabi ni Quiboloy? Dalhin nyo yan sa korte, haharapin ko. Ngayon, pag sakali ng may extradition dyan, ngangaw-ngaw yan kampo ni Quiboloy. Kailangan protektahan ako ng Philippine government kasi ako ay isang Filipino citizen. Walang karapatan ang mga banyaga sa aking constitutional right. Just what like they are doing with the ICC. Pero meron tayong extradition treaty. Binasa natin. Under the US-Philippine Extradition Treaty. Kung valid naman yung request ng United States, why not coconut? Kaya Quiboloy, kampo ni Quiboloy, mag-antay kayo. Ito lang po sa dulo. The US Justice Department has not responded to our inquiry as of writing. But when asked the same question in February 2022, Tom Rusek, the spokesperson for the US Attorney Office in the District of California, told Rappler, as a matter of policy, the US Department of Justice generally does not comment on extradition-related matters until a dependent is in the United States. Yun lang po yan, no? So, tignan natin. Mag-antay kayo, Roque. Huwag niyong minamadali. Ang inaano nyo lang, ini-smear ninyo no? Kumbaga, pinapasok nyo sa kaisipan ng mga tao na mahina ang kaso laban kay Quiboloy dito sa United States. Kasi sinasabi niya pa na ang United States pa daw po, yung mga prosecutor o yung itong California State Court na sila ang nagdi-delay.
Kita nyo? Yun daw US government ang nagdi-delay kaya hindi makaproceed. Nakita nyo yun? Mali-mali mga kababayan eh. Di ba? Extradition, antayin ninyo. No? Ipaprocess yan kasi bakit? Sinasabi ko sa inyo, ang trial date was moved. No? To November 5th, 2024. Bakit na-move? At bakit hindi gumagalaw? Sinisisi ni Roque. Biniblame niya ang Korte ng Amerika dito sa California kasi puro daw po delay ng delay. Bugok! Huwag mong lokohin ang mga viewers mo. Kung tanga-tanga ang mga viewers mo, sa bagay, kung marami nga kayo, paniniwalaan kayo. Pero yan po, sa report ng Rappler again, no? December 10, 2022. US Court moves Quiboloy trial date to 2024. Correct. Minove talaga ng US Court. Why? Siguro ito lang yung nabasa ni Roque. O ayun, tignan nyo, minove ng US Court. O kasalanan nila kaya hindi umuusad. Eto, the United States District Court has given controversial Davao City-based doomsday preacher, fuck you, and several of his associates another year, siguro 2023 na yan, to prepare for their trial in Los Angeles, California. The judge overseeing the case last month issued a ruling that delayed the trial to March 19, 2024. O, 2024 naman na pala eh. No? March 19. Lapit na, isipin natin, ay, ito na to. 2 linggo na lang, darating na ang trial ni Quiboloy. Ayan po yung sabi ng U.S. Attorney Office Central District of California, Los Angeles. Si Tom Mosek, yan ayun na lang, silent R na lang. Mosek said Quiboloy have nothing to do with the court order, that had nothing to do, wala daw kinalaman si Quiboloy kung bakit daw na-move yung trial date. Because he has never made an appearance in this criminal case in Los Angeles. O kasi nga nandun sa Pilipinas nagtatago. Akala ko mamatapang. Akala ko ba dalhin sa korte. Wag niyong igigiit yung sinasabi niyong hindi. Kailangan protektahan ako ng gobyernong ito na kung saan ako ay isang Filipino citizen. Gonggong, merong US-Philippine Extradition Treaty. Hindi ka makakawala dyan pag hiningi ka na. Diba? Mosek remarks came a day after the US state announced it was imposed sanction on Quiboloy and a diverse array of more than 40 individuals and entities across 9 countries in connection to corruption and human rights abuses. Ito po kasi ang sinasabi nila. Ito po mga kababayan, yung sinasabi lang yung indictment. Di ba nung November 18, 2021, na-indict sila. Andyan na po sa baba. Tapos nung November 3, 2022, ruling US District Court, Central District of California, Western Division, Judge Terry Hatter Jr. moved the trial of Quiboloy and his associate from March 21, 2023 to March 19, 2024. Bakit? The decision came after 5 of Quiboloy's co-dependents, sila Pilina Salinas, ito yung nagdala ng pira, di ba? Gia Cabactulan, Marisa Dueñas, Amanda Estopare, and Bettina Padilla Roses submitted a request for continuance of the trial date, invoking provisions in the U.S. Speedy Trial Act. Nanghingi sila ng continuance. Sa legal term, ano bang ibig sabihin ng continuance, mga kababayan? Ito po ang ibig sabihin ng continuance. Continuance is what a court may grant to delay proceedings until a later date. Ayan po. To delay proceedings. Bakit? Kasi para makagather pa sila ng mga ebidensya.
Yung reason ni Hatter, nandyan po sa baba. Andyan, ang dami po, ang dami. Ayan, basahin nyo na lang dyan. Ayan, yan, basahin nyo. Diba? O, na-move yan. Ano yung sinasabi ni Rocking? Ang US court ang nag-move. Pero hindi niya po sinabi sino ang nag-request ng pag-move. Hindi naman pwedeng i-move yan ng US judge na si Judge Hatter, no? Kung walang dahilan. At sino ang nag-request? Yun ang hindi sinasabi ni Rocky. Di ba nagsisinungaling o putol-putol? Kulang sa context, Rocky. Kulang ka sa context. Hindi ang US court ang siyang dahilan ng pag-move ng trial date ni Lucky Boloy and his co-dependents, kundi yung kasama niyang 5 babaeng co-dependent sa cases ninyo ang nag-request ng delay ng proceedings or what we call continuance. Kaya wag mo kaming ululin. Di po ba? Andiyan po ayan 5 yung sinasabi ni Judge Hatter na dahilan. Now, instead na March 19, 2024, another development sa kaso na yan, mga kababayan. Ito lang. Ito, naisama na natin ito sa mga vlog natin. GMA News. Uulitin lang natin. Para po sa kapakanan ng mga gunggong ng mga supporter ni Roque. Kasi nabubulag kayo Kulang-kulang yung pinagsasabi ni Roque sa inyo. Diba, uulitin ko, hindi niya sinabi kung sino ang nag-move ng trial date. Nabasa niya lang siguro yung headline without reading the content of that headline. Hindi ang US government ang nag-request. Sino nag-request? Yung mga co-dependent ni Kibuloy. Kasi sabi na rin ni US Attorney Murusek na hindi pwedeng si Kibuloy ang mag-request niya kasi wala naman siya dito. Absent nga siya. So therefore, tinanggalan niya na yung karapatan niya. Di ba? Ito. US Court reschedules trial of Apollo Kibuloy others. Bakit na naman nila minob? Ayan, sinasabi ko na ito, November 5, 2024. However, the US District Court for the Central District of California granted the request of Kibuloy's camp for additional time to allow them to thoroughly study the charges so that their legal team can effectively respond to them. So, nasaan yung sinasabi ni Roque na dinidelay, minumove ng US government yung trial date? Sila nga po twice. Dapat nung 2023, minove ng March 19 because of the request continuance of his co-dependents. Ngayon, minove na ulit from March 19, 2024 to November 5, 2024 with the request, ginrant yung request ng kampo ni Kibuloy para paano? To thoroughly study the charges so that their legal team can effectively respond to them. Diba? Ano lang ang sabi dyan ng korte? The court, in allowing the rescheduling, acknowledge the unusual and complex nature of the case. Quote, failure to grant the continuance would likely make a continuance of the proceeding impossible or result in miscarriage of justice. Ayan. Diba? Pinagbigyan po sila. Ano ang sinasabi ni Roque? Pawang kasinungalingan or kulang ka sa context, pinuputol mo, chinap-chap mo, hindi mo sabihin ang katotohanan ng buong buo. Huwag mong nililigaw ang mga taong bayan. Roque, huwag kang magsinungaling. Di po ba? Nakita nyo ayan, may pinakita tayong ebidensya. It is not, again, uulitin ko, it is not the US government or the US court actually move it. Imumove lang yan ng US court with the request of either parties or merong problema yung judge. Ganun po. Pero dito sa dalawang binasa nating article, kampo nila Kibuloy at yung mga co-dependents niya ang nagre-request, hindi po ang US government. Walang kinalaman ng US government dyan. Diba? My God, kakaasar. Sobrang sinungaling. No? Gusto lang i-please kung ano lang gustong marinig ng kanilang mga followers. Eto pa.
binanatan niya si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi daw po, ang sinasabi niya, ang SMNI lang ang tumulong sa kandidatura ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang SMNI lang ang malaking naiambag kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang SMNI lang ang todo ang suporta sa kandidatura ni Pangulong Bongbong Marcos. Kayo yung mapilit eh. Di ba? Kung hindi nyo pinipilit ang Pangulong Bongbong Marcos, sa palagay ninyo, aaten yan? Di ba? Pinagbigyan kayo eh. Di ba? Maski na hindi nyo tulungan ng Pangulong Bongbong Marcos, mananalo at mananalo ang Pangulong Bongbong Marcos, hindi dahil sa SMNI. Hindi dahil sa inyo, huwag nyong igiit ng dahil sa inyo lang. Ha? Sino ba kayo na SMNI? Nakilala lang nga kayo ng panahon ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Sino ba kayo? Sino kayo? Nung panahon ni Duterte, nagsimula na kayong mag-exist. Pero lalo kayong nakilala nung nandyan na ang Pangulong Bongbong Marcos, ano na siya ng kandidatura. Kaya huwag kayong sinungaling. Di po ba? Huwag niyong ipangilit, ipangalandakan na kayo ang dahilan bakit nanalo si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Tama mali mga kababayan. At ano kayo? Ha? Ibig sabihin, exempted na kayo sa lahat ng batas? Ha? Dahil naging ano kayo? Donor? Campaign ano ni Pangulong BBM? Ibig sabihin, hindi na kayo sasaklawan ng batas maski may ginawa kayong pagkakamali, pagtatakpan na lang ng gobyernong ito. Di anong klaseng gobyerno meron ng Pangulong Marcos kung gagawin sa inyo yon? Di ba? Walang sinisino-sino ang batas. Pag nagkamali, nagkasala, dapat panagutin. Maski na pa, may hawak ka pang malaking tao. Kasi kung ganun ang mangyayari, ano ang kwenta ng batas? Ano ang kwenta ng mga hurado? Ano ang kwenta ng korte natin? Anong kwenta ng magpapatupad ng batas? Di wala. Takpanan na lang lahat. Hindi ganun. Sa isang society, sa isang normal na society, dapat umiiral lahat. Ang gusto nyo, pagtakpang kayo palagi ng administrasyong ito kasi feeling ninyo, kayo lang ang tumulong sa Pangulong Bongbong Marcos. Magbayad utang ang Pangulo sa ginawa ninyo? Maski na may mali na kayong ginagawa? Ganon. Na-i-ignore na lang ng Pangulong Bongbong Marcos dito ang mga kawalanghang inyo. I-ignore niya lang yung mga kaso nyo. Ganon. Yung pangwawalang hiya ninyo sa mga sabpina ng Kongreso, i-ignore na lang ng Pangulo. Hindi naman siguro ganun. Hindi ganun ka-irrational. Hindi ganun kagago mag-isip ang Pangulo. Dahil ang Pangulo, mas uunahin niyang sundin, protektahan ang konstitusyon ng ating bansa. Mas uunahin niyang pagsilbihan, tulungan ang sambayan ng Pilipino kaysa sa inyo. Sino kayo? Di po ba? Kaya ikaw, Rocky, huwag kang magmalaki. Isabihin ko na sa inyo, hindi dahil sa inyo kaya nanalo ang Pangulong Bongbong Marcos. At wag mong sabihin, wag mong bigyan ng naratiba ang ibang mga tumulong at hindi tumulong sa Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sinasabi niya, doon sa huling-huli, bago siya nagano ng mga tanong o comment, sabi niya, kung kami, sinuportahan namin ang Pangulong ito, ginaganito kami, maano pa yung mga hindi sumuporta? Mano pa yung mga sumuporta pag sakaling may mangyaring di maganda? Ito lang sasabihin ko, mga kababayan. Whether you supported or not the president right now, nung campaign at nanalo siya, if you did something wrong, you violated a law. Kailangan yung managot. Hindi kailangan pagtakpan. Let the court decide your fate. Di ba sabi nga, innocent until found guilty? We have to be law-abiding citizen. Tapos didiktahan nyo yung Pangulo? May ginawa kayong kabalbalan, hihingi kayo ng tulong sa Pangulo? Di anong klase kayo? Naging halimbawa lang kayo ng padrino system. Ganong kayo kagago. Di ba? May ginawa bang kagaguhan sa inyo ang Pangulo? Ginawan ba kayo ng mali ng Pangulo? Kayo ang unang gumawa ng pagkakamali sa Pangulo because of your bias to the President and your partisan to your BP. Gago pala kayo eh.
Di ba? Ginagago nyo ang taong bayan. Sinisira mo si Pangulong Bongbong Marcos na wala namang ginawa sa inyo. Ulitin ko, anong gusto nyo? Lahat na lang ng gagawin ninyo, susuportahan ng gobyerno o ni Pangulong Bongbong Marcos maski malina? Ay hindi naman tama yan. Kung ganun pala ang gusto nyo, umanap na lang kayo ng ibang bansa o magtayo kayo ng sarili nyong republic because you are lawless. Trapo kayo. Di ba? Binabago nga dapat ang imahe ng Pilipinas at ng Pilipino na wag gumanyan. Baguhin na natin. Takpanan, padrino, may utang na loob. Pwedeng tumanaw ng utang na loob kung tama ang pagtanaw ng utang na loob. Pero yung uutang ka ng loob para isalba ang isang krimen, ang isang pagkakamali, mali yan. Pinagtakpan mo lang yung kasalanan. Di ba? Uulit at uulit-ulit yung mga yan. Di po ba? Ulitin ko, hindi masamang tumanaw ng utang na loob kung tama. Pero kung magkakamali na, makakagawa ka na ng pagkakamali, mababiolate mo na yung mandato mo sa sambayanan o sa konstitusyon, ay mali po yun. Gumawa tayo ng tama. Nagkamali kayo di ba? Si Digong, anong ginawa niya? Ha? Yung dalawa niyong angkor na nag-fake news, o di ba dapat panagutin sila? Anong gusto nyo? Your pattern of impunity always applies to you? Napaka-entitled nyo naman. Di ba? Ano mangyayari sa Pangulo niyan? Lalo siyang babatikusin naman ngayon ng mga progressive group. Di ba? Saan lulugal ang presidente? Dapat magpaka-presidente siya. Ang loyalty niya ay nasa konstitusyon. Di ba? Ang loyalty niya ay nasa mayoryang Pilipino, hindi sa iilan lamang. Ang gusto nyo, Rocket, Kiboloy, gusto nyo kampihan kayo ng Pangulo kasi malaki ang utang na loob sa inyo ng Pangulo? Yan ba ang sabi ng Diyos? Di ba? Hindi. Di sana kung ganun ng Diyos, di sana sinabi niya, may mga utang na loob kayo sa akin, ha? Magbayad kayo. Hindi ko ginunaw ang mundo. Ganon. Si Kiboloy, sinasabi niyang anak siya ng Diyos, pero naghahanap siya ng utang na loob. Gago pala siya Ikaw din, Rocky, gago ka Nililin lang nyo ang sambayan ng Pilipino. Nagbabantaan ba naman kung nagawa sa amin to, kayo pa kayang mga hindi sumuporta kay PBBM? O bakit yung ibang network? Just to mention wala pong GMA News o GMA, ginawan ba ng kagaguhan? TV5, ginawa ng kagaguhan? Sino pa? Yung ABS-CBN, wala na yan Nung pumasok ang Pangulo, sino pa? Wala. Yung mga dyaryo na mga anti-Marcos, ginawan ba ng kagaguhan? Wala. Huwag mong idawit yung mga walang alam, Rocky. Di ba? Nananawagan ka pa? Yung sinasabi mong tumulong ng malaki kay Pangulong Bongbong Marcos aside from you, yung Iglesia ni Cristo, shout out po sa lahat ng Iglesia ni Cristo. Wala. Wala silang sinasabi. Hindi sila nagsasabi nga ginawa kami ng mali ng Pangulo. O tulungan mo kami, Pangulo, kasi may ganito kaming gawin. Wala. Hindi naman siguro ganun ka-irrational ang mga leader ng mga simbahang ito. O yung mga bumatikos na mga pare kay BBM during election. Anong ginawa ng Pangulo? Wala. Suportado niya pa ang Catholic Church. Kayo lang. Kasi ang mga utak nyo ay twisted. Masyado kayong entitled. Masyado kayong brat. Gago ka, Roque. Gusto mong linlangin ang kaisipan ng tao na kagagawa ng Amerika, kagagawa ni PBBM, bakit kami ganito ngayon? Bakit ganitong ginagawa kay Apollo Quiboloy? Unang-una, sagutin ni Quiboloy yung mga allegations dito. Dumalo siya dyan sa Senado at Kamara. Kung talagang wala siyang kasalanan. Yung sinasabi mong na-drop ang kaso, nabasa natin sa Philstar. Ni hindi nga siya kinasuhan ng Amerika during that time 2018 Dinitain lang siya pero pinabalik din siya. Pero yung 2021, yung sealed na sinasabi niyang kaso, in-unsealed. O anong sabi? Sex trafficking, fraudulent visa, illegal na charity. Kakahiya mga kababayan. Abogado pa naman. Sana makarating yan sa Supreme Court, Nakakaasar O kayo po, mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.